nabasa din at ang nagsabi po yan, ang nagsabi batikang election lawyer talagang isa ito sa ating mga close friend ito ng DWIZ. Ito daw regarding dito sa parang ganun. Ang pagkakaintindi ko ganito pinag-uusapan mo natin dito yung impeachment ni VP Sara. Meron lang daw kumwestiyon, siguro technicality. At kapag nagbotohan, malalaman na kaagad ni VP Sara kung sino talaga mag-oo o hindi. Nasa linya po natin ngayon ang veteran election lawyer at pag-uusapan natin kung talaga bang mangyayari ang impeachment process o yung ditinggid sa Senado. Nasa linya po natin Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang araw po. Magandang araw sa iyo at sa iyong tagapanood, tagapakinig. Ayan. Attorney, pasensya ka na. Mas maganda po kung kayo ang magpapaliwanag. Ito, unahin ko po muna ito. Talaga po bang, kasi dati nung last na usapan natin at pinag-usapan po natin yung impeachment, Attorney, parang malabong kapag nagtapos na yung 19th Congress, dapat hindi na aasikasuhin ng 20th Congress, Attorney. Tama? Ganun yung ating punto. Oo, yun. Yes. Opo. So ngayon, ang tanong ng mga Pilipino, tutuloy ba ito sa 20th Congress at hindi na pag-uusapan yung salitang forthwith na yun? Dahil ngayon, parang ang preparasyon po yata nila, Attorney, naurong Yes, pero yan talagang tatawid ngayon yan. Ang issue ngayon pwede bang itawid yan from 19th to 20th Congress? Yun. Kasi ang sinasabi kasi ng Senate rules, sa rules mismo ng Senado, lahat ng mga pending matters and proceedings, remember the words, matters and proceedings, lahat na nakabimbina yan sa old Senate, terminated na yan. Pero pwede yung bagong Senado, i-take up yan, pero ituturing yan na bagong reklamo o bagong matter or proceedings. So pag itinuring niya na bago, maaari sabihin ni Sara na, bago yan. So pangalawang impeachment ko na yan. Kaya ang mangyayari dyan ay, hindi na ako po pwedeng makasuhan dahil sa ikalawan na yan sa loob ng isang taon. At ipinagbabawal sa ating saligang batas ang dalawang impeachment sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable official. So, yun ngayon na magiging tinatawag na issue of jurisdiction. Ang ibig sabihin, may kapangyarihan pa ba ang 20th Congress, ang 20th Senate na yan, na i-take up itong impeachment na ito na isinampa noong 19th Senate. So pag yan kinwestiyon ngayon ni Sara, sasabihin niya, we move to dismiss because you have no jurisdiction, wala na kayong kapangyarihan. Dahil sa galing pa sa lumang Senado, itong bagong Senadong ito walang kapangyarihan. So I file a motion to dismiss. Pagka nag-rule ngayon ang Senado, i-dismiss ba o hindi, malalaman ngayon ni Sara sino ang kanyang mga kaalyado. Kasi sa botohang yan, malalaman na niya. Kasi kailangan dyan, para mag-grant yan o anumang desisyon, 13 ang boboto kung pagbibigyan siya o hindi siya pagbibigyan. So, dyan makikita agad niya, sino ba itong mga senador na ito na kampi sa akin? Ngayon, kung yan na may i-dismiss, wala nang problema. Ibig sabihin, 13 ang pumapanig sa kanya. Kaya, sa madaling salita, sa madaling panahon, malalaman agad niya kung sino ang kanyang kaalyado dyan sa Senado. Okay, so ibig sabihin, para mas madaling maintindihan ng mga kababayan natin, yan po ay trabaho ng 19th Congress na hindi pwedeng ipasa sa 20th Congress. Yun ang sinasabi ngayon ng panig ni Sara, hindi pwedeng ipasa yan doon. At hindi naman ang mga ibang mga pahiwatig sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Kasi sinasabi ng Korte Suprema sa isang kaso na kung yan ay pwedeng itawid, bakit sinasabi ng panuntunan o rules ng Senado na lahat ng pending matters ay terminated? Kung tinatawag na continuing body ng Senado, bakit sinasabi pa nila na yung luma ay hindi na pwedeng itawid sa bago? Bakit sinasabing tapos na yan sa lumang Senado? So, yun ang magiging issue ngayon sa ating Senate impeachment court na yan. So, ang luma ay 19th, yung bago 20th. Yung 20th, oo. Kaya yan ngayon ang pinagtatalunan kung pwede ba yung itawid o hindi pwedeng itawid. At yan ay pagka naging issue ng jurisdiction, sa unang saltada pa lamang magkakaintindihan na kung sino ang para kay Sara at kung sino ang hindi para sa kanya. Ito pa gusto kong yung binanggit nyo kanina, kapag rules po ng Senado, paano ito? Hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema?
Ay hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema yan. Maliban na lamang kung lalabagin ng mga senador yung rule ng Senado. Pero pagka yan hindi nila nilalabag, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema yan kasi rules nila yan eh. Oo. Sila ang gumawa niyan, sila nakakaintindi niyan. So hindi pwedeng sabihin ng Senado, paki-interpret nga nyo itong aming rules, sasabihin ng Supreme Court, bakit naman i-interpret nga? Kayo gumawa niyan. Anong malay namin dyan sa inyong ginagawa yan? Yan ay political issue na kayo ang po pwedeng mag-determine yan. Pero kung halimbawa ay mali, ang kailangang boto ay 2/3 pero binuto ka na ng 1/3, bawal yan. Hindi po pwede yan. Pero kung sinusunod nila yung panuntunan, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema. Oo. So, ibig sabihin, bago natin pag-usapan yung mga rule na yan, yun munang pagsampa nung mismong impeachment sa 20th Congress munang unang-unang pag-uusapan dyan. Yun ang aking nakikita dyan. Pag-uusapan muna yan na kung po pwedeng itwid nga yan sa bagong Kongres, sa bagong Senado kasi ang bagong Senado ay composed of new senators, may mga bagong papasok dyan. At yung mga bagong papasok na ito, hindi sila bound, hindi sila sakop ng mga nalumang mga nangyayari. Silang mga bagong mga senador, hindi sila sakop ng mga nangyari nung lumang Senado. Kaya panibagong labanan yan sa 20th Congress o 20th Senate na yan. Kasi nga, bago na tong grupo na to. Bago na yes, to. Oo. Bago yan eh. Sasabihin lang, wala kaming pakialam doon. Wala naman kami roon. Anong malay namin kung anong nangyari? Ang pag-uusapan natin, ano ang mangyayari ngayong panahong ito? Yung nagdaan, hindi namin pinapansin yan kasi kailangan malaman namin kung ano ang magiging panuntunan natin sa bagong itong composition ng Senado. Pwede ho bang i-compare ito or ano ang difference nito doon ho sa batas na nabinbin din noong 19th Congress kung hindi ho impeachment ang pag-uusapan natin? Bagong batas, bagong bill na pinag-uusapan. Pwede ho bang i-compare ito doon sa impeachment? Pwede man yun kasi halimbawa yung bill sa 19th Congress ay nakabimbin doon. Pwede yung i-take up uli ng bagong Senado pero ituturing na bagong batas yan. Bagong panukalaan na as if for the first time. Para ituturing na ngayon lamang yan inihain. Yun ang ibig sabihin na it is optional. May option ang bagong Senado na yan ay dinggin o kunin pero ituturing na bago yan. Kaya kung ituturing na bago yung impeachment case ni Sara na ipinalong 19th Congress at ituturing na bago sa 20th Congress, doon papasok yung sinasabi ni Sara na ay hindi na po pwede kasi bago yan. So panibago yan. So hindi mo ko pwedeng iakusahan sa loob ng isang taon ng 2 kaso. Oo. Kasi nga, hindi rin naman pwedeng gumawa ng isa pang impeachment na magagaling sa Kongreso dahil may ban tayo. May ban tayo, oo. Pero dahil nga sa itinuturing na bago yan, so ituturing din na panibagong pagpapile yan ng impeachment case laban sa kanya. Yan, napakagandang pag-usapan yan at magandang talakayin yan sa unang bukasan pa lamang ng impeachment trial na yan. So dyan malalaman natin kung sino ang kakampi o sino ang hindi kakampi ni Sara Duterte. Kung kasi po ang 19th Congress hanggang June 29, June 30, 11:59 ng tanghali, attorney. Yes, kaya ba nilang tapusin yan? Kasi ang sinasabi ho ni Senator Coco, hindi, trabaho na namin yan. Kailangan asikasuhin na yan. Dapat tumakbo na yan. Kaya bang tapusin nyo ng isang buwan? Hindi po pwede yun, hindi lang matatapos yun. Kasi unang-unang, magkukunbin pa lamang sila sa July 25 pagkatapos noong SONA ng Pangulo. Tama. So from July 1 hanggang July 24, parang wala pa silang masyadong magagawa kasi hindi pa sila nagkukunbin as a whole. Yung Congress, yung Senado at House magsasama-sama yan, pakikinggan yung speech ng Pangulo. So yun ang magsisimula lamang ng kanilang official function. So yun ang tinatawag na pagdating ng July 25 na yan, ay panibagong composition ng Senado ang magiging impeachment court yan sa Senate. Oo, dahil ang opening nga niyan, yung mismong SONA ng Pangulo.
Yes, sa una ng Pangulo na 4th Monday ng July na tatapat yan sa July 25. Both Congress, attorney. Yes, oo. A joint session yan na didinig doon sa SONA ng ating Pangulo. Yun. Malinaw. Okay. So yan ang ating magandang abangan dyan. At yan ay mga strategy na maaaring gamitin ng panig ni Sara. Doon naman sa prosecution, ay kailangan patunayan naman nila na hindi yan nakalabag sa alituntunin nila at yan ay pwedeng itawid. So yan ay bakbakan ng abogado ng prosecution at ng abogado ng depensa sa panig ni Duterte. Parang magkakatalo maski doon sa presentasyon, ano? Yes. At wala pa muna ng presentation of evidence yan, kundi presentasyon muna ng argumento nila kung pwede o hindi pwedeng itawid sa 20th Congress. That's exactly what I mean, attorney. Presentasyon ng argumento nila, kailangan magaling ka dyan. Yes, kailangan dyan maayos at saka magandang paliwanag mo para katanggap-tanggap yan sa taong bayan. Kasi siyempre, pagka hindi nagustuhan ng taong bayan, baka naman magalit sa kanila ang taong bayan. Bakit masyadong politika ang pinaiiral ninyo dyan sa Senadong yan? Kaya kailangan maging maging maayos ang kanilang presentation dyan. Nakita mo naman nangyari noong sa panahon ng ERAP trial, di ba? Naggalit ang taong bayan dahil sa may nakitang ebidensya na hindi binuksan. Ayun, naggalit ang taong bayan. Dito rin, ano mangyayari doon sa mga ebidensyang yan? Malakas ba ang kanyang ebidensya para maging sanhi ng taong bayan para sila ay magalit sa mga impeachment court na ito? O tama lamang ang sa paningin ng taong bayan ang kanilang ginagawa? Ang mahirap doon, attorney, yung presentasyon mo ng argumento mo, puno pa ng butas. Yes. Ano ba ang halimbawa may sinabi? Siyempre, may counter naman yung kabila. So, magandang pakinggan yan. At tayo dyan sa DWIZ, siguro maganda magkaroon tayo ng coverage para sa bawat... sa mga plano namin, attorney. Yes. Alam mo, sa bawat labas yan, sa bawat argumento, yan ay dapat na napapaliwanag natin sa taong bayan. Noong panahon ng impeachment trial ni ERAP, I was the analyst ng PTB4. Nandun kami sa Senado at yun, bawat galaw ay ipinaliliwanag namin. Ano bang ibig sabihin ng presentation of evidence? Ano bang ibig sabihin ng prosecution? Ano bang ibig sabihin ng defense panel? Ano ba yung mga yan? Dapat ipaliwanag natin sa taong bayan na ang mauuna, ganito mapapresent, ang pangalaway ganito, at kailangan malaman nila ano ang ibig sabihin ng trial na yan. Parang naalala ko yan, attorney. Yan yung pinakamahabang lunch sa buong mundo. Mag-i-start ka ng alas 10. Nandun na yung pagkain mo sa harap, tapos tatayo-tayo ka pagka medyo may nabanggit. Balikan naman, babalikan natin yung ganito. Tututukan natin, manonood tayo, makikinig tayo, sabay research. Yan ang pinakamahabang naalala ko tuloy yung bawat mga words na mga binabanggit dyan talagang ating pag-uusapan. Tama. Naalala ko tuloy sinabi nga ni Biason, gubel-digok, mga gano'n. Yung kay Chief Justice Corona, naalala ko tuloy, attorney. Haba rin doon. Diba? Kaya dyan, kailangan tayo sa DWIZ, dapat na itutukan natin yan, ipaliwanag natin sa kanila kung ano talaga ang nangyayari. Yun. Okay. Attorney, maraming salamat po at tuloy-tuloy yung ating senior moments every Sunday. I-plug mo lagi yan. Maraming nagte-text sa akin. Nung nag-announce ako ng number. Alam mo ba, siguro mga 50 text messages ang aking natanggap kaagad. Sabi ko sa kanila, huwag po kayong mag-alala sa mga susunod na episodes, babatiin namin kayo. Attorney Romulo Macalintal, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Salamat, Dennis. At isang karangalan muli na maging bahagi ng iyong palatuntunan. Thank you. Good morning. Veteran election lawyer, Attorney Romy Mac, Attorney Romulo Macalintal. Ronda Pilipinas.